Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay tayo ng latest update sa dalawang proposed projects sa LRT Line 2, ang East at West Extension. Andito pala tayo sa elevated walkway na nagko-connect sa LRT Line 1 at LRT Line 2. Natapos na nga ang ginawang rehabilitation dito sa footbridge at eto na ngayon ang bagong disenyo nito. Mapapansin naman natin na hindi pantay-pantay ang design sa bagong footbridge. Iba't ibang disenyo ng grills ang inilagay dito sa magkabilang side ng footbridge. May area dito na merong plant box, meron ding parang jealousy type na design. Pinalitan na rin ng bagong canopy ang buong kabaan ng footbridge at meron ding mga hanging wooden design. Kung babalikan natin, ilang buwan ang nakaraan na damay sa sunog ang footbridge at nasira ang malaking bahagi nito pati na yung canopy. Sa ngayon pinalitan na ang mga grills na nasunog at kahit papano gumanda na rin dito. Anyway, isa sa main topic natin sa videong ito, ang dalawang proposed na extension ng LRT Line 2. Yung isa na matagal nang nakaplano, ang West Extension, mula dito sa pinakadulo sa may recto papunta sa Pier 4 sa Maynila. Pero dahil nga sa kakulangan sa budget, hindi pa rin masimulan ang proyekto na yan. Ngayong 2024, may bago tayong nakalap na update. Ayon mismo sa Department of Transportation, kulang pa rin ang budget na gagamitin para sa LRT 2 West Extension Project. Pero ayon pa sa DOTR, ngayong taon susubukan nila na makahanap ng 10.12 billion na kailangang pondo mula sa private sector na gagamitin sa pagpapatayo ng LRT 2 West Extension Project. Pupuntahan din natin ang Marikina River at tingnan natin yung mga latest update sa ginagawang iba't ibang flood control projects dyan. Ayon pa sa DOTR, magiging PPP o Public-Private Partnership Project na ang LRT 2 West Extension at ngayong taon nga susubukan nilang maghanap ng private company na magiging kapartner nila sa proyektong yan. Tatlong station ang nakaplano na idagdag sa linya ng LRT Line 2, ang Tutuban Station, Divisoria Station at Pier 4 Station. Isa pang proposed project ng LRT Line 2, ang East Extension naman, na sa ngayon ay kasalukuyan pang ginagawa ang feasibility study. Andito naman tayo sa pinakadulo ng LRT Line 2 sa may Antipolo. Mula dito nakaplano na idugtong ang East Extension mula dito sa Masinag hanggang sa Kogyo, Antipolo. Tatlong station din ang nakaplano na itayo sa East Extension Project naman ng LRT Line 2 kapag natuloy ang proyektong yan. Ayon pa sa DOTR, na pag-isipan na rin na isa sa pribado ang operations at management ng LRT Line 2 at pwedeng i-bundle ito sa operations at management ng MRT 3 na matatapos na ang kontrata sa year 2025. Maghahanap ng bagong private company na mag-ooperate sa MRT 3 kapag natapos na ang kontratang yan, at napag-isipan nga na isama na lang ang LRT Line 2 kung sino man ang private company na mapipili nila na mag-ooperate sa MRT 3.
So ibig sabihin yan, ngayong 2024, hindi pa rin masisimulan ang LRT2 West Extension Project. Baka sa year 2025 ba masisimulan ang LRT2 West Extension Project kapag meron ng bagong company na napili na mag-ooperate sa MRT3 at LRT Line 2. Anyway, andito na tayo sa Marikina River at ongoing nga na ginagawa sa ngayon ang mga flood control projects. Isang proyekto na ginagawa dito ang paglalagay ng mataas na wall sa gilid ng Marikina River. Last year pa sinimulan ang proyektong yan at ngayon ay ongoing pa rin ang mga flood control projects. So ayan guys, makikita naman natin ang latest progress dito sa proyekto na ginagawa dito na tatawagin muna natin na The Great Wall of Marikina River. Mataas din itong wall na inilagay dito sa gilid ng ilog. Yan ang magiging proteksyon sa pagbaha kung saan madalas na tumaas ang ilog dito sa Marikina River tuwing tag-ulan at may bagyo. Bukod sa dredging na ginagawa, nilawakan din yung gilid ng ilog at hinukay din yan bago pa itinayo ang wall. Pero mapapansin naman natin, mukhang hindi naman umusad ang haba ng wall at hanggang dito pa rin. Mula nang huli tayong pumunta dito, December yata yon ng last year. Mahaba pa yung wall na gagawin nila dito, paikot pa yan hanggang doon sa kabilang side. Nilagyan muna ng temporary na cover dito sa kabilang side ng ilog at sinarado muna yan habang ginagawa pa ang rehabilitation ng Marikina River. Andito na tayo sa ilalim ng Marcos Bridge. Kapag nandito ka pala sa baba, mas lalo mong mapapansin na mataas talaga yung wall. By the way, mga Japanese contractors ang gumagawa dyan sa flood control project, kaya makakaasa tayo na quality at hindi magiging substandard ang proyektong yan.
Malawak na bahagi din dito sa riverside ang hinukay at pinatag para itayo dyan ang wall. Kapag natapos na yung wall project dito, pwede na sigurong gamitin ng SM, yung malawak na bakanting area dyan sa likod ng mall. Ngayon ko lang napansin dito pala sa kabilang side, inayos na rin yung gilid ng ilog at nilagyan ng wall pero medyo mababa lang. Hindi na kasi kailangan ng mataas na wall dito dahil mas mataas na yung area dito. Ayan, makikita nyo naman kung saan ako nakatayo. Ito yung Riverside Walk kung saan maraming mga pumapasyal dito papunta doon sa may riverbanks. Mapapansin naman natin na lumawak na ang ilog at malinis na rin ang Marikina River. Punta tayo dun sa kabilang side at tingnan natin yung ginagawa pang proyekto doon. Marami pang mga projects na nakatakdang itayo dito sa Marikina ngayong 2024. Bukod pa sa flood control, plano din na magtayo ng 3 pang bagong tulay along Marikina River. Sinarado na rin pala dito sa may riverbanks habang ongoing ang ginagawa na project. Mukhang magkakaroon din ng bagong landscaping dito sa amphitheater ng Marikina Riverbanks. May theme park din dito kung saan pwede kang sumakay sa iba't ibang mga rides at maglaro ng mga games.
Abangan na lang natin ang magiging progress ng Marikina River Flood Control Projects at sa LRT Line 2 East at West Extension Project. Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.